Okay. Ah, good morning, good afternoon sa lahat ng aking mga viewers. No, maraming salamat sa mga bago pa lamang nakapanood sa aking channel. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood dito. Ito po ay hindi po monetary na channel ito. Ang gusto ko lamang po ay malalaman ninyo kung ano po ang mga salita ng Diyos na siya namang inuutos sa atin ng Panginoon, na para ang lahat ay makakaalam ng magandang balita ng kaligtasan. Okay, bago ang lahat, no, I just want to pray to each and everyone. Sa lahat po ng panood ngayon ay umpisa natin sa pagdadasal, no? Lord, bless them, bless to those who are watching right now from anywhere in the world, and pagpalain mo sila, Lord, sa kanilang buhay, sa kanilang trabaho, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kahilingan. Bigay mo po ang kasagutan sa lahat ng pangailangan, Panginoon, sa kanilang pamilya at kagalingan na kailangan nila, Panginoon, at buksan mo ang kanilang isipan na tumimo ang lahat ng mga pinag-aaralan namin sa oras na ito. In the name of Jesus, in Jesus' name. Okay, umpisa na po natin ang ating topic today, no? Ang ating topic ngayon is steps of salvation. Okay. Nung nakaraang vlog ko, no, kung napanood nyo yung nakaraang vlog, kung hindi naman, bisitahin nyo ang aking channel. Meron yan dyan, no? Yung una kong topic dyan is Jesus Christ is God or man. Okay, ito naman sa ating pangalawang topic ngayon is steps of salvation tayo. So, ano po ba ang topic natin na pag-uusapan ngayon? Ang topic natin ngayon ay pagsisisi, no? Repentance po ang ating topic. Repentance para ikaw ay maligtas, no? Sapagkat ikaw, tayo, kapag nagkakasala tayo, hindi naman tayo perfecto, so nagkakasala tayo minsan. So dapat talaga meron tayong pagsisisi para tanggapin tayo ng Panginoon. Okay? At sabi nga niya dito, no? Kasi bakit kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan? Kasi para tanggapin tayo ni Lord at patawarin tayo. Basahin natin ng 1 John 1:9, no? Kung anong sabi niya dito sa 1 Juan 1:9. Basahin natin, no? Okay, ang sabi niya dito, kapag nagkasala tayo, dapat nating i-confess ang ating mga kasalanan para sa ikapapatawad. Okay, basahin natin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Okay. Yan po yung sabi niya sa 1 John 1:9. No. Pag sinasabi mo naman na wala kang kasalanan, so nagsisinungaling ka sa iyong sarili at niloloko mo ang iyong sarili, sapagkat ang lahat po ay makasalanan at nagkakasala talaga ang tao. But merong kagandahan doon. If nagkasala ka, din i-confess mo, no? Confess mo doon sa Kanya. Sa Kanya lang, hindi sa tao, no? So, mali po yung concept na kapag nagkasala ka, doon ka sa tao magkukumpisal, no? Doon ka ngayon sa kay Jesus Christ. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Yun yung sabi dyan sa 1 John 1:9. So, kung bakit ito kasi yan sa Roma 3:23, ang sabi kasi dyan is all have sinned. So lahat po tayo ay nagkakamali at nagkakasala. So all have sinned and short for the glory of God. Okay, basahin natin yung na yan, no? Roma 3:23. Basahin natin para maliwanag. Okay. Have sinned and come short of the glory of God, no? Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, okay. So,
Maliwanag po na ang lahat po ay nagkakasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, ang bayad ng pagkakasala ay kamatayan. So, kapag tayo, palagi tayo nagkakasala at hindi ka nagsisisi, ang paroroonan natin dyan is kaparusahan, no? So, dapat tayo, pag nagkasala tayo, ay humingi tayo ng kapatawaran. Kaya, sabi nga dyan sa 1 John, di ba? Yung binasa natin, na kapag ka nagkasala ka, confess your sins at siya ay tapat at ikaw ay patatawarin at lilinisin ka. At ang kabayaran ng pagkakasala ay kamatayan. Kamatayan ng iyong kaluluwa sa oras ng paghuhukom. Okay, basahin natin yung Romans 6:23. Okay, basahin natin ang Romans 6:23. Okay. Kung may Bible kayo, pwede niyong sundan to. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, ano po ang kabayaran ng kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan, no? Pero natapos na ang ministeryo ng Panginoon sa pagliligtas natin ng ating, kaya binigyan tayo ng regalo, no? So, laking pagpasalamat po natin sa Panginoon na tayo po ay binigyan ng regalo, no? Regalo. Ano ba ang regalo niya? Sabi niya dito sa Romans 6:23, but the gift of God is eternal life through kanino? Through Christ Jesus our Lord. So, sa pamamagitan lamang niya. So, ito yung katotohanan na ang sabi ng kasulatan na wala pong ibang makakaligtas sa iyo. Hindi po relihiyon ang makakaligtas sa iyo, mga kapatid, no? Ito po ang patunay diyan dahil wala pong iba. True, sabi niya, sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus, no? Si Jesus Christ lamang po ang sagot, ang ating dapat pagtiwalaan, ang ating dapat na lagakan ng ating pananampalataya dahil siya lamang po ang may kaligtasan, no? Sa pamamagitan niya magkakaroon tayo ng kaligtasan. At sabi diyan, no? Ay to prove that, no? Patunayan natin kung bakit nga ba sa pamamagitan lamang kay Jesus Christ. So basahin ko yung Acts 4:12, no? Sa Gawa 4:12. Okay. Ito. So ito yung nasa biblical po tayo, no? Hindi po ako nagsasabi, no? Hindi po ako nagsasalita ng saganang akin, kundi lahat po yan nasa Bible po. So hindi po ako gagawa-gawa. At yun po ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito para po sa atin. Okay. Sabi niya dito sa Acts 4:12 o Gawa chapter 4 verse 12. Neither there is salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must save. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. So maliwanag dyan, wala pong iba na magkakaroon ka ng kaligtasan kundi si Jesus Christ lamang. So yung mga naniniwala ng iba dyan, so pasensyahan na tayo dahil yun po yung katotohanan na nasa kasulatan na salita ng Panginoon, na siya lamang po ang dapat nating, siya lamang ang dati nating sundin, ang dapat nating pagkatiwalaan. Okay, sabi niya, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So wala pong ibang pangalan na ibinigay
na makapagligtas sa atin kundi si Jesus Christ lamang. So wala pong relihiyon na makapagligtas mga kapatid, no? Walang magandang gawang makakaligtas sa iyo. Yung ibinigay mo lahat ng kayamanan mo sa mga mahihirap, pero hindi pa rin po yun ang basihan na ikaw ay maligtas sa oras ng iyong pagpanaw. So habang maaga pa, meron ka pang panahon na magsisi sa iyong buhay. Kapag ka ramdam mo na marami ka ng nagagawang pagkakamali, magsisi ka kapatid, no? Dahil tapat po siya na ikaw ay patawarin kapag ka ikaw ay nagsisisi. Okay. Mensahe ng Panginoon at saka yung mensahe ni John the Baptist, ang sabi niya doon sa Matthew 3:2, no? Matthew chapter 3 verse 2, ang unang ipinangaral ni Juan Bautista, no, ni John the Baptist, na sabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand, no? Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So ganon din nung pagdating ni Kristo, ganon din po yung ipinangaral niya. Sabi niya, magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay narito na, no? So wag na nating palagpasin pa ang pagkakataon, no, habang meron pa tayong pagkakataon, dahil ang buhay po natin ay hindi natin sigurado kung kailan tayo minsan yung iba natutulog lang, pagising wala na, patay na. So yung iba naman diyan bigla ang nadisgrasya, no? So hindi natin sure ang ating buhay. So mas maganda yung every time na nagkakamali ka, humingi ka ng kapatawaran, no? Magsisi ka sa Panginoon ng totoo, at tapat po ang Panginoon na ikaw ay patawarin. So I just want to nasa Bible din po, no, yung pong kwento ng dalawang magnanakaw na kasabay na ipinako ng Panginoon. So yung dalawang magnanakaw na nakapako, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo, nung ipinako na si Jesus Christ, kasabay po niyang pinako yung dalawang magnanakaw. Nung ipinako na si Kristo, kasabay din niya yung magnanakaw siya buong buhay, no? Kung tutusin, wala na pong chance yun kasi papatayin na sila eh. Papatayin na yung dalawa na yon, no? Mga Romano, dahil parusa yun sa kanila sa kanilang pagka makakasalanan. And then yung isang magnanakaw, no? Yung isang magnanakaw diyan, tinuya pa niya ang Panginoon, no? So basahin ko yung event nung ipinako na si Kristo doon sa cross. Nakasabay naman niya yung pong dalawang magnanakaw na kasabay niya napako. Okay, ito, no? Dito tayo sa Luke chapter 23 verse 32, no? So basahin natin verse 32 to 33. And there were also other malefactors led with him to be put to death, no? At dinala rin naman na kasama niya ang dalawang tampalasan upang patayin. And then they were come to the place which is called Calvary. There they crucified him and the malefactors, one on the right and one on the other on the left, no? At nang dumating sa dakong tinawag na bungo, ang kanilang ipinako roon siya sa cross at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Dito tayo sa Luke 23 chapter 23 verse 39. Okay. At siya ay inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinabi, hindi baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat sa 40 tayo, verse 40. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa ba natakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y
hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. And Jesus said unto him, Verily, I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. No? Sabi ng Panginoon, at sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So, ano yan verse Luke 23 verse 39 to 43. So, yun po, no? Yun po mga kapatid, yung katotohanan kung gaano ka mapagpatawad ang ating Panginoon, no? So, gaano man kabigat ang iyong kasalanan sa buong buhay, sa oras na ikaw ay magsisi at ikaw ay magbagong buhay, talagang papatawarin ka ng Panginoon, no? So, ano pang hinihintay mo? Kung ikaw ay may mabigat na kasalanan, umpisahan mo nang humingi ng tawad sa Panginoon sa iyong mga kasalanan, dahil sa 1 John 1:9 sabi nga niya, tapat siya at ikaw ay patatawarin at lilinisin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan sa oras na ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon. So, yun po yung pagsisisi. Okay. Okay. Ano nga ba ang dapat sa pagsisisi, no? So, kung ikaw ay taos-puso kang nagsisisi, pagkatapos mong magsisi, so dapat iwasan mo na rin, no? Iwasan mo at humingi ka ng kalakasan sa Panginoon na hindi mo na magagawa uli yung pagkakamali. At ito po, no, basahin ko po yung verse na ito para sa iyo. Pwede mo i-check to sa o kung may Biblia ka, check mo rin tong verse na to, no? Basahin ninyo ito. Basahin natin kung ano nga ba ang repentance. Ano nga ba ang pagsisisi dapat? So ganito dapat 'yon, no? Basahin ko po ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14, no? Ito po yung dapat kung paano, no? So, ito na, no? Chapter 7, 2 Chronicles, o sa Tagalog na Biblia is Chronica, no? 2 Chronica 7, chapter 7, verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sins, and will heal their land. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. So, ibig sabihin kapag ka nagsisi ka, talikuran mo ang iyong masamang gawain o lakad, no? So, ito po yung dapat, no? Yun po yung gusto ng Panginoon upang ikaw ay, anong sabi niya? Kapag ginawa mo yon, anong sabi niya? Ito yung ano niya, ang sabi ng Panginoon, kapag gawin mo yung ganon, nagsisisi ka, tumalikod ka sa iyong kasalanan, ito na po yung sagot ng Panginoon sa iyo. Akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So, ibig sabihin, pagpalain ka ng Panginoon, patatawarin ka ng Diyos kapag ginawa mo itong taos-puso mong pagsisisi. So, yun po yun, no? Then, yun po yung dapat, no? Para ikaw ay magkaroon naman ng kaligtasan. Okay. Then, nagsisi ka na, no? Pagkatapos nun, ang next steps mo na doon, kapag nagsisi ka, doon ka na naman sa baptism, no? Sa baptism na ang kasunod doon sa pagsisisi. So sa next topic po, doon sa ating lahat ng mga manonood na ngayon kayo nakapanood sa aking channel, wag po kayong magdalawang isip na bisitahin ang aking channel. Hindi po ito monetary na channel. Kahit wag na po kayo mag-subscribe dito.
ang mahalaga lang po sa akin ay maipaabot sa inyo ang mensahe ng Panginoon, na salita ng Panginoon na para po sa ikaliligtas nating lahat, no? So malaking karangalan po sa lahat ng mga nanonood. At sa susunod nating topic po ay talakayin po natin yung baptism naman, no? Tatalakayin natin ang baptism, kung ano nga ba ang dapat sa baptism. So tapos na tayo sa repentance na pagsisisi, ang kasunod po nun is baptism. So tapusin natin ang ating topic today, then ipag-pray natin. At kung gusto nyo sumabay kayo at itapat nyo sa screen ang inyong mga kamay kung kayo may kahilingan, at lahat ng mga pangailangan ay sasagutin ng Panginoon yan. So let's pray, no? Lord, thank you for this opportunity, sa magandang araw, for the wonderful health, Lord. And please give them strength, Lord, sa lahat ng kanilang mga gawain, sa kanilang mga pagpalain mo sila, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang mga sakahan, sa kanilang mga palayan, sa taniman. Pagpalain mo sila, Lord, sa kanilang negosyo, sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung may mga kailingin sila na mga healing, mga kagalingan sa kanilang mga sakit, in Jesus' name, igawad mo na sa oras na ito, Panginoon. And we believe na natupad at natanggap na nila, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan sa oras na ito. Sa iyong dakilang pangalan, ito po'y pinagpasalamat at binabalik namin sa iyong bugtong na anak, si Jesus Christ. In the name of Jesus, in Jesus' name.